Panginoon po naming Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Narito na po muli ay yung mga walang kabulang alipin. Nagtitipon kami sa harapan mo. Bunga at dala ng aming pag-ibig sa iyo. At inaasahan mo sa bawat isa sa amin. Sumasamba kami sa iyo, Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo. Nagbibigay kami ng parangal
na dakila namin ay yung pangalang Yahuwah, aming Diyos na umiibig sa amin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung aming bubulayin ang aming buhay sa araw-araw, kitang-kita namin, Panginoon, ang kabutihan mo, ang pagpapala mo sa amin, pagpapalang inilalaan mo sa mga taong umiibig sa iyo, tunay na umiibig sa iyo, at nagmamahal sa iyong banal na pangalan. Kaya Ama namin, tungayan mo sana ang bawat sa amin. Sa aming pagsamba, lingapin mo sana ang bawat sa amin. Tulungan mo kami, Ama namin. Isugo mo sa kaligitnaan namin ang iyong Santong Espiritu na kapag papagaan sa aming mga pasan, makakaaliw sa aming mga kalungkutan at tutulong sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay. Ama namin, alam mo ang laman ng aming puso. Ikaw ang aming kailangan. Ikaw lamang po ang tunay na makatutulong sa amin. Ikaw lamang po ang nakakaunawa ng aming mga kalagayan. Kaya sa lahat ng bagay, inilalagak namin sa iyo ang aming pag-asa, sapagkat totoo kitang-kita namin ay iyong pagpapala at ay iyong kabutihan sa bawat sa amin. Kaya narito kami, Panginoon, hindi kami nagpapalya. Sumasamba kami sa iyo, sa espiritu at katotohanan na siyang hinahanap mo sa iyong mga anak. Ama namin, tulungan mo kami sa aming pagsama ngayon. Makinabang po ang bautis sa amin, sa aming pag-aaral, sa aming mga dutos at kalooban, sa pangunguna po ng aming mga kapatid. Ipabatid mo sana sa amin ang mga bagay na makalulugod sa iyo, upang sa ganitong paraan makita mo sa amin ang pagtanaw ng aming utang na loob sa lahat ng kabutihan mo at pagpapala mo sa amin. Ikaw na po ang sumama sa amin, hindi lamang sa aming bibigwal, kundi sa kabuuan po ng aming sambayan. Maging kabahagi ka po ng aming buhay sa araw-araw, upang sa aming paglalakbay, masumpungan po namin ang kapahingahan po ng aming kaluluwa. Maging magaan po ang aming pamumuhay sa araw-araw, hanggang sa dumating po ang araw ng aming kaligtasan. Basbasa mo sana ang aming nakayanan naming abuloy upang makatulong po sa iyong gawain sa uling araw na ito, upang marami pa po makapakinig ng iyong mga utos gaya namin, upang mabanal po ang aming mga kaluluwa. Malugod po namin yung banal na pangalan. Ikaw na po ang bahala sa aming mga kasalanan. Ipagpatawad mo sana. Linisin mong ganap kami, Panginoon, sa aming kadumihan, sa aming mga pagkukulang sa iyo, upang maging dapat kami sa kabuuan po na aming pagsamba. Ganap ang aming pag-asa, tinanggap na po namin ang lahat ng iyong biyaya at pagpapala, ang kapatawaran po ng aming mga kasalanan, sa ngalan po lamang ng aming Panginoon at pagligtas, Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Amen. Sa buong kasaysayan hanggang sa ating panahon, may iba't ibang mga tao at grupo ang bumabangon at kanilang
sinasabi at kanilang inaangkin na sila di umano ang tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Binibigyan nilang diin ang kanilang pagiging uniko o kakaiba, ang kanilang mga aral tungkol sa aral ng Kristo at kakaiba ang kanilang interpretasyon. Ang ganitong pag-angkin ay nagdadala sa mga tao at grupo ng mga relihiyon sa iba't ibang interpretasyon tungkol diyan sa salitang Kristyanismo o sa pagiging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua na nagbunga ito ng pagtatatag ng mga relihiyon at patuloy na ito'y dumarami sa ating panahon. Kaya mahalaga na atin pong pag-aralan ang paksang ito. Paano po ba makikilala ang tunay na mga tagasunod ng Panginoong Yahushua? Hindi tayo ang siyang magpapatotoo nito sapagkat hindi naman tayo ang susundin ng tao. Ang magpapatotoo nito ay walang iba kundi ang mga apostol at ang Panginoong Yahushua mismo, lalo na ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Kaya ating pag-aaralan ito sa layunin natin na hindi para mang-atake ng ibang samahan, kundi ano ba talaga ang totoo. Hindi natin dito patutunayan na sila'y mali at tayo totoo, o kaya naman ay tayo kanilang patutunayang mali at sila ang totoo. Aalamin natin ano po bang totoo pagdating sa mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Sapat na ba ng tao'y tawaging Iglesia ni Kristo? O kaya sila ay tawaging Iglesia ng Panginoong Yahushua? O Assembly ng Panginoong Yahushua? O ano-ano pa mang katawagan na nandoon ang pangalan ng ating Panginoong Yahushua maging ang titulong Kristo? Bueno, yan po ang ating pag-aaralan. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, partikular sa pagtuturo ng apostol na si Pedro, anong uring pamumuhay ang inaasahan ng Diyos sa mga nagsasabing di umano ay sumusunod sila sa ating Panginoong Yahushua? Babasahin po natin ang sagot sa unang Pedro. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kapatid, ating pong unawain ito at ating babasahin sa unang Pedro. Ganito nakasulat. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Yahushua ang Kristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, papansinin natin yon, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyong noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya magpakabanal din naman kayo sa lahat ng ginagawa po ninyo. Ayon po diyan sa Biblia, mga kapatid, partikular sa pagtuturo ng Apostol Pedro, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, anong uring pamumuhay at buhay ang inaasahan sa kanila ng Panginoon Diyos? Ayon po sa Biblia, ay kailangan tayo mabuhay ng may kabanalan. Bakit kanyo? Sapagkat ang Diyos na sa atin ay tumawag ay banal. Kaya ang sabi, lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Ganyan ba ang nasa isip ng tao na ibig na maging tagasunod ng Kristo? Kung ganyan ang nasa isip natin, ay masasabi nating isa yan sa palatandaan o kaya'y marka o tatak na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang sabi, magpakatatag kayo. Huwag magpakahina, kailangan maging matatag. Sapagkat habang tayo'y tumatanda, habang ang mundo'y patuloy sa pagtakbo tungo sa kanyang pagkawasak, ay maraming mga iba't ibang kahadlangan na maaring makapagpahina sa isang
alagad ng Kristo o ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang sabi, magpakatatag kayo, katumbas, magpakatibay kayo at lubos, huwag, hindi ho half, hindi ho kalahati. Ang sabi, lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Yahushua Kristo. Kailan ba ang pagdating na yan? Na yan ang inaasahan ng mga iglesia ni Yahushua. Hindi yan ang araw ng paghukom. Ano ho yung pagdating ng ating Panginoong Yahushua na yan ang inaasahan ng mga tagasunod ng kalooban ng Diyos, na yun ang tatak na tayo tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi sa ibang talata ng Biblia, yan ay sa araw ng rapture, sa araw ng pag-agaw, sa mga tunay na mga nangamatay na sumusunod sa Kristo at darat ng buhay na tagasunod ng Kristo, sabay-sabay silang sasalubong sa Panginoong Yahushua sa alapaap. Yan ang rapture. Kaya ang sabi, magpakatatag at mabuhay tayo ng may kabanalan. Sa makatwid, hindi lamang sa salita. Hindi natin pwedeng angkinin. Hindi natin pwedeng sabing ako, kami, ang tunay na tagasunod ng Kristo. Hindi ganon. Kailangan patunayan natin sa atin po na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi diyan, bilang masunuring mga anak ng Diyos, teka muna, sino nga ba itong mga ito? Pakinggan natin sa unang Korinto 2:16. Ganito nakasulat, ayon nga sa sinasabi ng kasulatan. Sino bang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo o ng Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Ayon po sa Biblia, kanina binanggit yan sa unang Pedro, mga anak ng Diyos. Sino nga bang mga anak ng Diyos? Teka muna, sino bang bugtong na anak ng Diyos? Hindi ho ba ang Kristo? Anong ibig ng tao? Maging tagasunod ng Kristo. Bueno, kung ibig natin na maging tagasunod tayo ng Kristo sa kanyang tunay na kahulugan, ang sabi ng Biblia, kailangan nating taglay ang pag-iisip ng Kristo. Kung hindi natin taglay ang pag-iisip ng Kristo at ang taglay ng pag-iisip ng tao'y yung pag-iisip na iminamando sa kanila ng kanilang mga religious leader, hindi po ho yun. Hindi silang tunay na tagasunod ng Kristo. Kailangan po tayo, ang ating isipan ay katulad ng sa ating Panginoong Yahushua, Hamasiyak. Di po ba? Anong pag-iisip meron ng ating Panginoong Yahushua? Next slide, ganito nakasulat, 2:5:8 ng Pilipos. Dapat maging katulad ng kay Kristo o sa Kristo Yahushua ang pananaw nyo. Sa makatwid, yung ating POV o perspective of yung view ng ating life, no? Yung ating pananaw ay dapat ay maging katulad ng sa Kristo. Di ho ba? Kailangan po ang ating pananaw, ang ating perspective sa ating pamumuhay, hindi personal na ganang atin. Kailangan katulad ng sa Kristo. Ano po yun? Itong ang pag-iisip niya, pananaw niya. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Anong pananaw meron ng Kristo? Ay ang sabi, taglayin natin ang kanyang pag-iisip sapagkat siya'y mapagpakumbaba at masunurin, maging masunurin hanggang kamatayan. Tandaan natin, mga magulang at mga mahal na kapatid, tagasunod ng Kristo, kung tagasunod ng Kristo, ang isipan ng Kristo ang ating susundin. Yun ang ating taglay. Yun ang ating paiiralin sa ating buhay. Hindi yung ating personal na perspektive o na pananaw sa buhay. Hindi po. O kaya pananaw ng kung sino nagtuturo sa inyo pagdating sa inyong mga pagsamba o kaya sa inyong mga pagsimba. Kailangan po ay ating siyasatin. Ito bang itinuturo ng tagapagturong ito'y turo ng Kristo? Matitiyak natin yan kung ang ating tanong ay sinasagot mismo ng talata ng Biblia at ang sistema ng ating pangunawa, hindi yung ibig nating bias natin, ang siya natin po na ipupunla sa talatang binasa natin. Hindi ganon.
Kailangan kung anong ibig sabihin ng author o sumulat ng talatang binasa natin, yon ang ating ipinahayag sa tao. Hindi yung ating po na mga ulterior kung ano man ang ating mga layuning iba pa kaysa itinuturo ng Biblia. Maililigaw natin ang tao pagka ganon. Kasi yan ang sabi ng aming pamamahala eh. Yan ang sabi ng aming leader eh. Teka muna, sino ba leader mo? Eh si ganito ho, yung aming preacher. Ah, hindi. Dito, sa iglesia ni Yahushua, kaya iglesia ni Yahushua, sapagkat dito ang ating paiiralin at ang isipang dapat po na mamayani at maghari, hindi isipang personal ng ministro, kundi isip at pananaw ng ating Panginoong Yahushua, sapagkat siya po ang ating tagapagligtas. Kaya tayo dito particular eh. We are very particular when it comes to the teachings that we uphold and we share to our fellow men. Particular tayo. Dito pag nagtanong, basa. O, anong pagbabasa? Kung ano nakasulat. Pero lahat ba ng salin ay tama? Hindi. Kumot iba't iba ang salin sa isang talata, minsan ay iba ang salin. Sa isang talata, iba ang pagkakasalin. Anong dapat gawin? Gamitin natin ang ating sentido komon. Ano ang sabi? Ihambing natin sa ibang talata ng Biblia. O di ho ba? Bakit? Sapagkat may ibang nagsalin ng Biblia na kanilang nilikot, binago ang kahulugan ng isa nga po sa halimbawa yung Pilipos 2 nang sabi na bagamat siya'y nasa anyong Diyos, di ho ba? Nagsalin ngayon ng pare at saka yung protestante, ginawa nilang bagamat siya'y Diyos, isipin ninyo, anyong Diyos ginawang Diyos, iba na ang pagkakasali noon. Ginawa na nilang Diyos ang Kristo. Kaya yung ibang nagbabasa ng Biblia, nalilito. Ba't ka malilito? Ano ang magiging gauge natin o barometro natin para wag tayong mailigaw? Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay at ang iyong isinugo ang Kristo Yahushua. Yun ang ating gauge. Doon mo i-base ang iyong pagsusuri. Ang Diyos po'y iisa lang talaga. At ang nagturo mismo ay ang Kristo. Ba't dito sa talatang Filipos Kapitulo 2, aba ang sabi, mula sa saling anyong Diyos ang Kristo, ginawang Diyos ang Kristo. Kaya dapat maging matalino. Kailangan tayo maging biblical. Kailangan po na ating maintindihan na ang Biblia, ang author ay ang Diyos. Hindi gagawa ang Diyos ng isang aklat na magkokontra-kontra. Ang nagkokontra-kontra ay yung isipan ng tao. Bunga na rin ng pagsasali ng iba't ibang mga pangahas na mga mangangaral at nagsisalin. Binago ang ilang mga salita sa Biblia. Kaya ang tao nako-confuse. Pero tayo hindi. Hindi tayo pwedeng makonfuse o magduda sapagkat ang Biblia ay totoo at walang kontradiksyon, kaya atin inuunawa nating mabuti, iniintindi nating mabuti. Doon tayo sa salitang, iisa lang ang Diyos. Sabi ng Ama, wala nang iba liban sa akin. Wala nang ibang Diyos. Ba't ngayon may ibang mga talatang parang Diyos ang Kristo? Yun ang suriin nyo. Di po ba? Tiyak na mali ang pagkakasalin o mali ang pagkakaintindi. May ibang mga mangangaral, tama ang ipinangangaral. Meron namang mga aral sila na mali. Paano naging mali? Sapagkat mali. Sabi katulad ng sinabi ko na nga kanina, sa dating salin, ang Kristo'y nasaan yung Diyos. Ginawa nilang, nagsalin sila ng talata ng Biblia, na yun din ang talata, ang sabi, bagamat ang Kristo'y Diyos, ginawa ng Diyos. Di po ba? Kaya may mga taong mali. Kaya natin diretsang nasasabing mali sapagkat nilikot ang Biblia para lang mapabor sa kanila ang gusto nila. Mga kapatid, kailangan mag-ingat tayo. Lalo na po sa panahong ito. Di ho ba? Ang dami na pong nagkalat na iba't ibang mangangaral na akala mo pag tiningnan mo ay parang totoo. Yung pala hindi. Kaya nga parang totoo eh. Parang. Di ho ba? Ngayon, eto tanong natin. Paano natin po mapatutunayan na atin ang taglay ang isipan ng Kristo? Next slide po, sa aklat ng Colosas 3:17. At anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yahushua at magpasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya.
paano natin masasabing taglay na natin ang isipan ng Kristo? Mga kapatid, ang sabi, anuman ang ginagawa nyo, ano man yan, hanap buhay, di ho ba? O kaya ay ikaw ay nakikitungo sa kapwa-tao, ano man yung ginagawa natin, sa ano? Sa salita man o sa gawa, ay anong sabi ng Biblia? Gawin niyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yahushua katumbas bilang tunay na tagasunod ng Kristo. Kaya mga kapatid, ano ba ginawa ng Kristo nang nasa lupa pa siya? 'Di ba? Pagsunod sa kalooban ng Ama. Gano'n din po tayo. Kaya maaaring sabihin, hindi po ako Kristo eh. Eh, sino ba may sabing kayo o tayo ay ang Kristo? Hindi. Tagasunod tayo ng Kristo. So kung nagawa ng Kristo at hinihikaya tayo, anuman ang ating ginagawa, sa salita mo o sa gawa, gawin natin bilang mananampalataya o tunay na tagasunod ng Kristo. Mga kapatid, mahirap bang gawin yan? May kahirapan. Pero imposible bang gawin? Hindi. Hindi. Hindi imposibleng gawin. Hindi mag-uutos ang Diyos maging ang Kristo nang hindi natin kayang gawin. Di po ba? Paano natin magagawa yon? Sa isang aktual na paraan. Next slide. Unang Pedro 4:11. Yan nakasulat. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Yahushua ang Kristo. Makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. Ayon kay Pedro na apostol, paano natin sa aktual na paraan magagawa ang katunayang ang mindset natin ay talagang isipan na ng Kristo? Ang sabi ng Biblia, binigyan ng kaloob ng pangangaral, mangaral ng salita ng Diyos. Binigyan ng kaloob para maglingkod, dapat maglingkod ayon sa kakayang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ano layunin? Upang mapapurihan ang Diyos. Nakita niyo? Kaya ang Kristo, narito siya sa lupa, isinugo siya ng Ama para mapapurihan ang Diyos. Tayo bilang tagasunod ng Kristo, ang layo natin, ang purpose natin, para mapapurihan ang Diyos. Di po ba? Kaya paano magagawa natin po yun? Pag binasa nyo sa literal translation of the Holy Bible, ang sabi, the same verse, it is written in 1 Peter 4:11, it says, if anyone speaks, let it be as the words of God. If anyone ministers as by strength which God supplies, that in all things God may be glorified through Yahushua the Christ, to whom is the glory and the might to the ages of the ages. Amen. Sa makatwid, mga kapatid, sa aktual na paggawa na ating patunayan sa Ama, na taglay natin ang isipan ng Kristo, whenever we speak, let it be as the words of God. Kailangan po ang ating po na ibuhay at sasabihin ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong makigaya sa mga uso ngayon. May mga politiko nagmumura. May mga preacher minumura yung miyembro. Oho, di ho ba? May mga preacher ini-intimidate yung miyembro. Anong klase yun? Anong klase kang leader? Walang intimidation. Di ho ba? Ang Kristo nangangaral eh. Hindi niya tinatakot yung tao. Hindi niya ini-intimidate ng tao. Basta nangangaral siya ng kalooban ng Ama. Ano lang purpose niya? Para mapapurihan niya ang Ama. Ang pagtuturo niya ay hindi higit sa itinuro ng Ama sa kanya, hindi kulang sa itinuro sa kanya ng Ama. Kaya kapag binasa ninyong Juan 12:49 hanggang 50, ang aral niya hindi kanya kundi galing sa Ama. Kaya maging tayo ho dito sa Iglesia ni Yahushua, tinitiyak natin, tiyakin natin, siguraduhin natin ng ating itinuturo kung ano lang po talaga ang nakasulat sa Biblia. Huwag nating i-eject sa Biblia ang biases natin, yung gusto natin. Diyan pumapasok ang pandaraya ng mga ibang tao eh. Eh kung ang mga tagasunod niya, tagapakinig lang, hindi naman nagsisiyasat, maloloko nila. Maraming naloloko sa ganyan. Kaya sa atin hindi. Nakikinig na tayo, binabasa pa natin. Kaya nga po may script. Diyan no, na lumalabas sa mga talata, mga slides, na mga talatang pinag-aaralan natin. Di ba? Anong uring salita at pananalita dapat lumabas sa ating bibig? Next slide.
4:6, ganito po nakasulat. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Paano makikipag-usap ang mga kay tunay na tagasunod ni Yahushua? Taglay ang isipan ng Panginoong Yahushua sa kanyang kapwa. Nakikipag-usap kayo sa kanila, gumagamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. Pag sinabing kawili-wiling salita, pag binasa natin sa English, ang sabi sa Amplified, let your speech at all times be gracious, pleasant po, winsome. Kailangan po magandang pakinggan na hindi naman pambobola. Magandang pakinggan pero aral ng Diyos. Di po ba? Napakagandang pakinggan yon. Kawili-wili. Ang sabi, dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Isa pa yon. Kaya pagkang isang leader ng relihiyon o kaya ang preacher sa kanyang kongregasyon ay ayaw magpatanong, delikado tayo dyan. Hindi taglay ang isip ng Kristo niyan. Di ho ba? Kung ang kanilang leader, pagka nagtanong ka at sumagot siya at medyo hindi ka kontento sa sagot niya sapagkat ramdam mong parang lihis sa Biblia at saka nag-insist ka't nagalit, aba hindi tagasunod ng Kristo yon. Di ho ba? Kailangan ng alam nyo, dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. We are not all-knowing. Only God is the all-knowing, omnisciente, omnipotente, at saka omnipresente. Ang Diyos ay kahit saan, omnipresente, omnipotente, makapangyarihan sa lahat, omnisciente, all-knowing. Tayo, kung ano lang ang iniuudyok sa atin ng Espiritu Santo, yun ang ating ituturo. May mga bagay na para sa Diyos lang na hindi natin malirip, hindi natin maipaunawa. Kaya, kung ano lang, ang sabi nga sa Deuteronomio, ang hayag sa tao, ang lihim sa Diyos. Kaya huwag na nating piliting intindihin ang mga bagay na para lang sa Diyos. Baka masiraan tayo ng bait. Di ba? Kaya kung ano lang ang hayag para sa atin, huwag tayong lalampas doon sa pananampalatayang ibinigay sa atin. Di ba mga kapatid? Kaya kailangan po maging kawili-wili tayo sa ating pagsasalita. Anong uring salita ang iwasan natin? Next slide. Efeso 4:29, ganito nakasulat, bawal. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makabubutit angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. Ayon sa Biblia, anong uring pananalita ang dapat naman nating iwasan? Bawal, prohibitibo. Ano yon? Huwag magsalita ng masama. Kaya yung mga salita na kung masamang pakinggan, masama din ang kahulugan, huwag nating gawin yun. Yung ipanalangin natin, Ama, ang mga lumalaban sa iyong pamamahala o kay chairman, lipulin mo sila, Ama. Ipaghiganti mo kami, Ama. Huwag mong pabayaan ang iyong pamamahala, Ama. Anong pababayaan? Huwag mo siyang, di ba? Huwag mo siyang ibuyos sa mga kakaaway namin. Paano makakalapit sa kanya? Isang tambak ang bodyguard. O di ba? Tapos itong nananalangin sigaw ng sigaw, inuutusan ng Ama, ipaghiganti mo kami. Maganda bang salita yun? Aba, hindi. Ang sabi, huwag kayong magsasalita, lalo na sa panalangin, ng masama, kundi yung makabubutit angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakikinig. Di ba mga kapatid? Paano yun? Ituro yung aral ng Diyos. Kasi ang aral, nagbibigay ng inspirasyon. Ang aral ay nagtutuwid sa ating maling pag-iisip at maling gawain. Ang mga aral ng Diyos, yun po ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para ang mga nararanasan natin na mga iba't ibang negatibong pangyayari sa buhay natin, malampasan natin. Diba, mga kapatid? Kaya, ayon po sa Biblia, kailangan po magsalita tayo ng mga bagay na makabubuti sa kapwa. Huwag yung ikasasama, mga kapatid. Di ba? Ngayon, ayon po sa Biblia,
Ano ang kailangan natin po na gawin at dapat nating hangarin para tayo makasunod sa kalooban ng Ama? Sapagkat ang tagasunod ng Kristo, tagasunod sa kalooban ng Ama. Next slide. Ganito nakasulat, unang Pedro 1:13. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Yahushua ang Kristo. Kapag binasa natin po dito sa Ingles, ang sabi, therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Kaya sa Biblia Ingles, sa New International Version, ang sabi, be self-controlled. Magkaroon tayo ng control sa ating sarili. Kailangan po yun sapagkat ang tao, pagka siya po ay nagsalita na may galit, kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig niya. At handa pa siyang makipaglaban, di ba? Wala kasing self-control Sa anumang bagay dito sa mundo, kailangan po maging matalino tayo. Pag wala tayong self-control, tayo po ay maaakit na gumawa at magsalita ng masama. Totoo o hindi totoo? Kaya ako bilang isa, lahat tayo may mga impulses, may pagkabigla. Minsan tayo po ay uma-action tayo without thinking. Action muna, tapos nag-think tayo, nag-isip. So, huli na. Di ba? Nakagawa ka na ng mali. Naka-inflict ka na ng habok sa kapwa mo. Saka mo naisip na mali pala ginawa ko. Kailangan isip muna bago magsalita. Isip muna bago umaksyon. Di po ba? Kaya may kasabihan tayo, ang pagsisisi laging dumarating sa huli. Para wag mangyari po yon, mag-isip muna na bago magsalita ay kung yun ay ayon sa kalooban ng Ama. Bago gumawa, kung yun ay ayon sa kalooban ng Ama. Ganyan po ang tagasunod ng Kristo, mga kapatid. Di ho ba? Hindi katulad sa iglesia na pinanggalingan ko, ay ba't mo ginawa yan? Pasya ng pamamahala Antindi, ano? Ba't mo hindi ginawa yon? Hindi mo ba alam na ikaw ay mapapasama, hindi ka nagpasakop sa pamamahala? Anong pamamahala? Nawala na ang Kristo Nawala na ang pangalang Yahushua. Kailangan, ang tagasunod ng Kristo, ang kanyang isip at ang kanya pong gawain nakasentro sa pagtuturo ng Kristo. Hindi yung utos kasi ng pamamahala Kaya dito, hinihintay namin ang pasya ng aming pamamahala. Sino yung pamamahalang tinutukoy nila? Di si chairman, di ba? Yung TP nila, tagapamahalang pangkalahatan. Inagaw na yung titulo ng Kristo Ang Kristo ang tagapamahalang pangkalahatan, inagaw niya Kaya ang mga miyembro diyan, pag sinabing Panginoong Yahushua o Kristo o ang Jesus, sabi nga nila, mahal namin ang Panginoong Jesus. Pero pagdating sa tagapamahalan nila, pinakamamahal namin. Naku po, pinakamamahal namin. Mas mahal pa nila yon kaysa tumubos sa kanilang dugo, sa dugo sa Panginoong Yahushua na tumubos sa atin sa magitan ng kanyang dugo, di ba? Mas mahal pa nila yung si chairman nila Hindi nila napapansin yon. O kaya ang sabi pa doon sa Facebook, dahil sa gulo ngayon sa Pilipinas, dahil sa politika, di ba? Pumasok na sila sa politika. Kaya pati sila, ang daming problema sa iglesia, ba't hindi yun ang atupagin mo? Ba't ka nakikialam dyan sa gobyerno? Hindi mo trabaho yan. O, di ba? Kaya mga miyembro ngayon nagigising na. Anong sasabihin ng mga miyembro? Hindi na sa Diyos to. Nalilihis na tayo. Bakit? Kasi ang hinihintay nyo, pasya ng pamamahala nyo Sa amin, pasya ng Kristo. Ang Kristo ho ba, noong siya po ay magpasa ng krus, nagrally yung mga alagad niya, nagrally sila. Huwag siyang papasanin ng krus, huwag siyang ipako sa krus. Nagrally ba? Hindi. Nanalangin sila. Nanalangin sila sa Diyos. Di ba? Ang Kristo, talagang, ika nga, tiniis niyang lahat Masunod lang ang kalooban ng Ama. Naging masunurin, oo, hanggang sa kamatayan, sa krus. Sinong isa sa halimbawa ng may self-control? Yun kasi ang nakasusunod sa kalooban ng Ama. Next slide. 6:12, unang
Korinto, maaring may magsabi sa inyo ng ganito, "Puwede kong gawin kahit ano." Puwede kong gawin kahit ano, sabi ni Pablo. Totoo 'yan, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit puwede kong gawin ang kahit ano, hindi naman ako paalipin dito. Nakita niyong pananalita ni Pablo? Kasi si Pablo dating mang-uusig sa iglesia yan, eh. Pero siya po, nang siya'y tawagin at maging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ang isa sa kanyang paninindigan, maaring may magsabi sa inyo ng ganito, sa mga kapatid sa Korinto, kausap niya ito, "Puwede kong gawin ang kahit ano." Totoo yan, ngunit hindi lahat ng bagay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit puwede kong gawin ng kahit ano, hindi naman ako paalipin dito. Ibig lang sabihin po, meron tayong freedom. Pero ang freedom ng mga tagasunod ng Kristo ay within the bounds of God's law. Doon lang tayo po. Yun ang freedom natin, eh. Hindi tayo lalampas doon sa kalooban ng Ama. Hindi na freedom po yun, eh. 'Di ho ba? Halimbawa, katulad ng kumain ka. O, eh, freedom natin yon, 'di ba? Pero pagka ika'y kain na lang ng kain, ay lampas na sa freedom yon, kalayawan na yon. O kumbaga, let me say this po, katakawan na po yon, 'di ba? Maya't maya kain ng kain. Wala naman tayong pinatatamaan dito, no? Na ang iba ay, sabi nga, "O yung teksto ninyo masakit ang salita." Aba hindi. Ang ating layunin po rito ay ipakita ang comparison doon sa mga sumusunod at sa mga lumalabi sa pagsunod. Sabi nga ni Pablo, hindi lahat ng bagay nakabubuti, eh. Mabuti ang pagkain pero kung maya't maya kakain ka, nakaw, maya-maya po baka ika'y atakin sa puso, Kaya sabi, kahit puwede kong gawin ang kahit ano, hindi naman ako paalipin dito. Kaya tayo gano'n din po tayo, mga kapatid. Hindi ho ba? Hindi tayo paalipin. Anumang sobra sa nararapat, hindi tama. Ako, paaalipin ako sa Diyos. Ako, paaalipin ako sa ating Panginoong Yahushua. Kasi siyang tumubo sa atin, eh. Pero hindi ako paiaalipin sa mga lider ng relihiyon na ang kanilang ipinatutupad yung gusto nila. Sige, mag-rally kayo, pero ako nasa bahay lang. Ang leader na matuwid, nangunguna dapat. Kasama niya yung kanyang isang, ano daw eh, great helper daw eh. Kasi malaki. Dapat kasama niya rin yon. Silang nasa unahan. Para magkaroon man ng gulo, silang unang, di ba, makikipaglaban. Ganun ang leader. Eh hindi, uutusan yung mga miyembro niya. Sige, kayo mag-rally, pero kami nasa bahay lang. Nanonood lang sila. Leader ba yon? Ang Kristo hindi gano'n, eh. Ang Kristo nangangaral, talagang nangunguna siya, kasama yung mga alagad. Gano'n ang leader. Kaya pagka may mga leader ng reliyon, kuno na sila daw ang sabi, bago kayo pinsalain, dadaan muna sila sa akin. Patayin muna nila ako. Paano ka mapapatay isang tambakang bodyguard mo? Di ba? Eh, ang Kristo, eh, 'di ba? Walang bodyguard ang Kristo, eh, naglalakad 'yun kasama ng mga alagad. Merong isa ron na gustong ipagtanggol ang Kristo, 'di ba? 'Di ba, ginamit niya yung kanyang, gulok at saka tinagpas yung tenga ng isang, tao at ang sabi ng Kristo, "Ang nabubuhay sa patalim ding mamamatay." Mabuti pinulot ng Kristo yung tenga, ibinalik dun sa tenga ng tao. Si Pedro parang pinakikita niyang pinagtatanggol niya ang Panginoong Yahushua. Pero dumating ang panahon, ikinaila niya ang Kristo, di ba? Hoy, ikay, di ba tagasunod ka ng Kristo? Aba, hindi! 3 beses siya bago tumilaok ang manok, eh. Dininay niya ang Kristo, eh. Di ba? Kaya, ang mga tunay na alagad ng Kristo, mga kapatid, hindi niya i-deny. Hugot ang ulo. Sana wag mapurol yung gulok. Ano pag sinabing, tagasunod ka ba ng Kristo? Magdadalawang isip ka siguro nun eh. Bakit? Eh nakikita mo yung gulok ang talim eh. O kaya baril eh. Aba, sa ganang akin. Sige, patayin niyo na ako. Tagasunod po ako ng Kristo. Yan ang tunay. Kaya nga sa ibang talata ng Biblia, ang sabi ng Kristo, ang ibig na maging alagad ko, okay. Ano ang sabi? Doon sa 16:24 ng Mateo. Ang sabi niya, ang ibig sumunod sa akin, itanggi ang sarili, pasanin ang krus, sumunod sa akin. Ano yung krus? Yung po ay instrumento ng kamatayan noon.
na yon, doon ipinako ang Kristo. Kaya ang ibig sumunod kay Kristo, pasanin ng krus. Ano yung isinisimbolo ng krus? Yun ay sufferings. Nakahanda ka mag-suffer dahil sa Kristo. Nakahanda kang mamatay siguro dahil sa Kristo. Yon ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua ang Kristo. Di po ba, mga mahal na kapatid? Kaya tatandaan po natin, mangyayari ang dapat mangyari. Pero kailangan po sa mga tagasunod ng Kristo nakahanda. Kasi, ang sabi, siyang nag-iingat ng buhay, mawawalan na ito. Siyang nawala ng buhay dahil sa pagsunod sa akin, sabi ng Kristo, magkakaroon siya ng tunay na buhay. Di ba? Kaya mga kapatid, nakahanda na ba kayo na kasi ito nangyayari sa paligid natin eh. Kakaiba na ito eh. Di ba? Marami na po at naglaganap na ang mga kasamaan at may isang reliyon na gustong maghari sa buong mundo. Di ba? Yan nga ang lahi ni Ismael, yang Muslim na ibig nilang maghari. Kaya hindi natin alam. Kaya ano nangyari po dyan sa noong 9/11, di ba? Sino mag-iisip na itong bansang napakayaman at malakas sa militar ay winasak ang dalawang tower na nabigla tayong lahat. 'Di ba? Walang makakapagsabi. Kaya ang terorismo at saka yan pong iba't ibang kilusang gustong alisin ang mga tao sa pagsunod sa Kristo, lumalagana po yan mga kapatid. Kaya tayo ikinukondisyon ng mga talata ng Biblia, igayak natin ang ating sarili sa posibleng mangyari sa unahan natin. Magpakatatag ang wika kayo. Nabasa natin kanina yon. Gaano kasama sa tao kung kulang tayo sa self-control. Tsak hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kasi pag wala tayong self-control. Next slide, 25-28, aklat po ng Kawikaan. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Alam nyo noon, panahon ng mga kaharian, ni Solomon at iba't iba pang kahariang karatig bansa nila, may mga pader. Kasi yun po ang unang depensa nila, yung pader para wag silang ma-penetrate ng kaaway eh. Ang taong walang pagpipigil sa sarili, madaling bumagsak, itinulad sa isang bayan na walang pader. Totoo po yun eh. Di ba? Walang pagpipigil sa sarili, bumagsak siya sa jail. Walang pagpipigil sa sarili, bumagsak na na handusay na walang buhay. Bakit? Ay walang pagpipigil sa sarili. Di ba? Lalong maging sa ating pagdadrive. May mga iba dyan, nag-overtake ka lang ng konti, bibigyan ka ng masamang finger, di ba? Di ba? Pagsasalitaan ka pa, kanila pang i-roll down yung kanilang window at magsasalita pa sa'yo ng salitang hindi maganda. Kung wala tayong pagpipigil, baka tayo gumante, di ba? Magiging dahilan na yon para tayo ay ma-involve sa awayan. Eh ngayon, maraming mga tao, lalo sa Florida, ay hindi na kailangan magkaroon ka pa ng ng concealed weapon permiso o permit para magkaroon ka ng ng baril. Basta itago mo lang. Ang dami na ngayon, naglagana po yan. Kaya ang barilan dito, parang na ito eh. 'Di ba? Parang panahon noong mga cowboys nung napapanood natin sa television, barilan ng barilan eh. 'Di ba? Kaya tayo, kailangan wag nating patulan. Ang sanglibutan, mainitin ang ulo nila, maging kalmante tayo. Hindi masama na maging kalmante. Hindi kahayagan ng karuwagan yon. Hindi. Yun po ang katunayan, may self-control tayo. Bakit? Ibig natin makasunod at mabuhay na mapayapa eh. Kaya kailangan po na tayo ay sumusunod sa Diyos pagka meron tayong self-control. Mahalaga po yun mga kapatid. Di ba? Ano ayon po sa ating Panginoong Yahushua, ano po ang kaibahan ng kay Yahushua sa mga tao na taga-mundo? Itong kaibahan natin eh. Dito sa konting talata pang babasahin natin, next slide, sa Efeso, ganito po nakasulat. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Totoo no, malasenggo tayo. Ang iba siguro ay mahilig sa laman. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. Sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Totoo po yun eh. Hindi natin pwedeng ikailayan. Hindi tayo pwedeng magmalinis. Totoo yan.
Kasi si Pablo ganyan dati. Ang kausap niya mga taga-Efeso, mga taga-sunod na ng Kristo. Dati ganun tayo kasama, sabi niya. Sa kalagayan nating yon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Ano nga bang kaibahan ng mga taong makamundo sa mga tagasunod ng Kristo? Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nag-aari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Anong kaibahan ng mga tagasunod ng Kristo sa mga taong tagamundo? Ang mga taong tagamundo ang gawain ni Satanas. Ang mga taong kaya Husya ang ginagawa yung kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, dati rin tayong manggagawa ng kasamaan, isip natin ay makamundo, pagnanasa ng laman, ginagawa natin. Noon yun. Pero ngayong tayo kay Husya na, abay, dapat tayo ay sumunod na sa kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos na. Hindi na yung gusto ni Satanas. Kasi yung pong pagnanasa ng laman, na tayo nakagagawa ng kasalanan, pag-iisip pa lang, ang nagpupula ng masamang isipan si Satanas. Kaya pag pumasok sa isip natin yung mga kapatid, putulin agad natin. Ibaling natin ang ating isip sa iba. Bakit? Ibig pong impluensya ni Satanas ang isip natin para tayo makapagsalita ng masama at makagawa ng masama. Maging matalino na tayo. Dati tayong ganon. Pero ngayon po, lakasan natin ang ating self-control at maging mapagsuri tayo sa iniisip at pumapasok sa isip natin. Anong ibig ng Diyos na lagi nating araw-araw ay ginagawa? Pakinggan natin bilang tagasunod ni Yahusha. Ito ho nakasulat. Sa Hebreo 3:13. Ito ho ang ating mababasa. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo. Kaya magpapaalalahanan tayo. Ang nakaliligaw, paalalahanan. Ang nalilihis, paalalahanan. Para wag tayong magtaglay ng matigas na puso. Alam nyo kasi, pag nasanay tayo sa masama, kahit masama, nakasanayan na natin, gagawin na natin ang gagawin yun. Paalalahanan natin. May pag-ibig tayo sa kapatid? Opo, magpaalalahanan tayo. Ito ba'y madali nating magawa sa tingin ninyo, mga kapatid? Magpaalalahanan. Minsan, nagdadalawang isip pa tayo eh. Baka magalit yung kapatid. Pagka tayo pinaalalahanan naman, huwag tayong magagalit. Pero ano sabi ng Biblia? Madali bang gawin yon, mga kapatid? Ito nakasulat sa aklat po ng Juan. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Madali bang gawin yon na tayo magpaalalahanan? Opo. Bakit? May pag-ibig ka sa kapatid eh. Di ba? Bakit? Anak din ng Diyos yun eh. Ano ho ang garantiya pag anak ka ng Diyos? Ang anak ng Diyos nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtagumpayan niya ito sa magitan ng pananampalataya. At sino bang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Yahusya ay anak ng Diyos. Nakita ninyo? Nadaig ng Kristo mundo. Siya ulo natin, siya leader natin sa movement o kilusang ito. Kaya iglesia tayo ni Yahusya, kung nadaig ng Panginoong Yahusya bilang ulo ang mundo, ang tagasunod niya, madadaig din natin kailan kung tayo ay may pananampalataya sa Kristo. Anong dapat nating payabungin para tayo ay maging tunay na tagasunod ng Kristo? Next slide. Sa unang ikalawang Pedro 1:5-7. Dahil dito, pagsikapan nyo, maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Kaya ang sabi, pagsikapan ninyo eh. Do your best to improve your faith. Ano yun? Idagdag ninyo sa pananampalataya nyo, kabutihang asal. Kabutihang asal, kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid, kay Kristo o kay Yahusya. At sa pag-ibig sa mga kapatid, sa kay Yahusya o kay Mesias, ang pag-ibig sa lahat. Yan ang ating dapat na idagdag. Di ba?
kabutihan, pangunawa, self-control, pasensya, debosyon sa Diyos, at ang ating concern sa ating kapwa, at pag-ibig. Lahat ng yang isangkap natin yan sa ating pananampalataya. Mahalaga po ba yan, mga kapatid? Opo. Teka muna, mahalaga bang gawin yan? Opo. Mahirap bang gawin? Eto, 5:3, ganito nakasulat sa unang Juan. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Mahirap bang sundin? Idagdag ang kabutihan, pangunawa, self-control, pasensya, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-aalala sa kapwa. Hindi mahirap yon. Pero kanino hindi mahirap yon? Sa umiibig sa Diyos. Love conquers all. Di ba? Dahil sa pag-ibig, nagagawa natin na magapi at magtagumpay laban sa lahat ng hadlang. Kaya ang pag-ibig talaga, mga kapatid, kung may pag-ibig, tiyak na magagawa natin kahit mahirap. Out of love. Di po ba? Magagawa po natin yan. Dahil dito, mga kapatid, gaano tayo katibay na ang ating pong magagawa ay ang kalooban ng Ama dahil sa ating pag-ibig. Sa ganon, tayo maging tunay na alagad ng Kristo. 13:35, next slide, ganito nakasulat. Pakinggan natin, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Nakita ninyo, mga kapatid? Gaano tayo katibay at buong tiwala na magagawa natin ang kalooban ng Ama sapagkat tayo may pag-ibig sa Kanya, ang sabi, kung nagmamahalan kayo, kita nyo, pag-ibig uli, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo, kaya ang pag-ibig, hindi lang sa samahan natin, pati kapwa natin, ibigin natin. Umuusig sa atin, ibigin natin. Ba't nyo binabanggit yung ibang tao sa kanilang masamang gawain? Yun ang pag-ibig namin. Hindi natin i-condone ang kasamaan. Ang ating ginagawa, aral, pinupuna para ituwid. Pero yung taong gumagawa ng mali, mahal natin. Ang kasalanan, ang kalaban natin. Pero yung taong gumagawa ng kasalanan, mahalin natin. Mga kapatid. Mahirap bang gawin? May kahirapan. Pero kaya bang gawin? Kaya. Kaya kung binabanggit man natin ang ibang mga tao, hindi dahil sa kaaway natin sila. Ang atin po, maituwid sapagkat maraming tagasunod dyan na bulag sa pagsunod. Pag-ibig po ang dahilan kaya natin ginagawa ito. Hindi natin kinamumuhian ang mga tao sa ating pagpuna ng maling aral. Kasi po, pag hindi natin pinuna, kawawa naman sila. Di po ba? Sabi ng Biblia, ang kakulangan ng kaalaman, mapapahamak ang bayan. Ano ang tiyak na ibibigay ng Diyos sa atin? Pagka tayo sa kabila ng kahirapan ngayon, ay tayo talagang sumusunod pa rin sa kalooban ng Ama. Nagpipili tayo sa araw-araw na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Ama. Next slide po. Ganito ang ating mababasa. Inyo pong pakinggan ito, mga mahal na kapatid, at unawain po natin ito. Pero sumagot si Yahushua, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Yun, mapalad. Higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Di ba? Ano po ang pangako ng Diyos sa ganyang uring mga tao? Yung mga sumusunod, ito, next slide. Ganito nakasulat sa Leviticus. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng saganang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain, kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani, ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani na hindi pa nauubos sa lalagyan hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy akong magiging Diyos ninyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Sa Israel yan.
pangako ng Diyos. Yan ay pangako din sa panahon natin. 'Pag nakinig tayo, sumunod sa kalooban ng Ama, yan ang kanyang pangako. Magpapaulan siya sa takdang panahon. O, hindi siya magpapaulan sa panahong baha na uulan pa, lalong mapipinsala ang ani ng tao. Mag-aani ka, kakainin mo yung dati mo pang inani hanggang sa dumating yung bagong ani. Di ibig lang sabihin ng pagpapala ng Ama ay sasagana sa atin. At hindi lang yan. Ang sabi pa ng Ama na yun ang pinaka-importante sapagkat yan ang bagay na espiritual, maninirahan ako kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy akong magiging Diyos ninyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Mahalaga yung mga huling katagang binasa natin, mga kapatid. Nangyari ang isang malakas na lindol, 7.7 earthquake, at ang mga affected na mga countries ay Bangladesh, India, Laos, Myanmar sa Burma, Thailand, China, di ba? 7 miles from Sagaing, Myanmar. Marami ang building ang naguho na yan ay lalong nagpapahiwatig na masigit na kailangan nating matiyak na kasama natin ang Diyos sa ating natitirang paglalakbay na ito. Mga mahal na kapatid, huwag kayong mag-focus sa material. Opo, maghanap buhay tayo. Kailangan yon. Pero more on spiritual thing tayo nakafocus sapagkat ang ating panahon, yan ay isa sa palatandaan ng itanong sa mga ng mga alagad sa Kristo. Panginoon, kailan ka dadating? Ano mga palatandaan? Magkakaroon ng digmaan dito at magkakaroon ng digmaan sa malayo at malapit sa inyo natutupad yan. Maraming digmaan na. Magkakaroon ng peste, magkakaroon ng mga iba't ibang uring mga salot na darating sa mga tao at darami ang mga bulaang mangangaral. Magkakaroon ng malalakas na paglindol, 7.7 ang naganap na lindol nung isang araw. Anong ipinahihiwatig niyan? Mga tao, isa lang ang ibig sabihin niyan. Higit na kailangan nating makasama ang Diyos. Matiyak nating makasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay sa kabila ng ating mga dinaranas na mga pag-uusig at pagsubok sa buhay. Pagkasama natin ang Diyos, nagagawa pa rin natin ang lahat na ating pong masasalunga sapagkat ang Diyos ay nandoon na siyang sa ating umaalalay at tumutulong. Naway pahalagahan natin ito, mga kapatid. Ang mga tunay na alagad ng Kristo, hindi lang tinatawag sa pangalan ni Yahushua, nakikita sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, ang pamumuhay na naayon sa kalooban ng Ama. Sana basbasan tayo ng Diyos na mula ngayon ang ating pong pananaw moron sa mga espiritual sapagkat wala tayong madadala pagdating ng panahon. Ang sabi sa talata ng Biblia sa Sipanyas, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Magliligtas sa atin ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang pagsunod sa Kristo at sa kanyang aral, wala nang iba. Wala nang iba. Sa Kristo lang at sa aral niya tayo susunod. Huwag doon sa ibang mga mangangaral na ang gusto nilang nasusunod. Huwag po. Loobin nawa ng Diyos na itong ating pinag-aralan, maibuhay natin hanggang dyan at tayo mananalangin. Tumayo po kayo. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa mga aral mo na aming tinanggap. Ang mga tao ay napakaraming mga nagsasabing di umano sila ang tagasunod ng iyong bugtong na anak. Hindi yon ang sapat naming batayan para aming paniwalaan, kundi ang mga aral na aming pinag-aralan ngayon ang siyang gabay para matiyak namin kami sumusunod sa iyong bugtong na anak. Opo, nandiyan na siya sa tabi mo sa iyong kanan sa langit. Pero mayroon siyang aral na iyong pinahintulutang mapasulat sa Biblia. Kaya may mga salita siya nasa Biblia, yun din ang ipinangaral ng mga alagad, mga apostol. Yun din ang aming dapat na sinisiyasat at aming malaman at aming pong gawing batayan ng aming pamumuhay, ng aming pagsasalita, ng aming paggawa. Aman Diyos, ang aming pong inihingi sa iyo, wala nang iba kundi
Huwag mo kaming iiwanan, Ama, bilang tulong mo at bilang pag-ibig mo sa amin. Samahan mo na kami ng lubusan, Ama, sapagkat ang amin po na tinatahak na panahon ay panahon napakalapit ng talaga sa kanyang kawarasan at ang aming pag-asa na yun ang araw ng pag-aagaw ay napakalapit na at pagkatapos ng rapture ay darating ang 7 taon na matinding kapighatian. Ama, wag mo sanang pahintulutan ng iba naming mga mahal sa buhay makabilang sa magdaranas ng matinding kahipighatian sa panahon ng paghahari ng Antikristo. Ibigin mo sana, Ama, nagwag lang sana silang maging tagapakinig. Siyasatin nila't magbasa sila ng Biblia upang kanilang mapagtanto at matiyak nila na ang aral na sinusunod nila ay aral na iyong anak. Amin pong inihiling po sa iyo na sana'y samahan mo kami araw-araw. Pinaghihinaan din kami minsan ng loob. Palakasin mo kami, Ama. Huwag mo kaming pababayaan na tuluyang makapabitiw sa iyo, makawala sa pagsunod sa iyong salita. Ibigin mo sanang dagdagan kami ng pag-ibig sa kapwa, maging sa mga nang-uusig sa amin, upang makita mo po ang tatak ng mga tunay na tagasunod ng iyong mga anak. Pakialaala rin ang mga may sakit, ang mga anak mong mga nagdurusa na nasa ospital, ang mga anak mo na walang kakayanang magpagamot. Hipuin mo ang kanilang mga karamdaman. Ama, hipuin mo ang aming mga sakit. Ibig pa naming makapagsilbi sa iyo. Ibig pa naming makapaglingkod sa iyo. Kaya ibigin mo sana na kami yung samahan. Kung hindi namin ipagkakasala, ipakibangon sa mga karamdaman, sama-samang makapaglingkod sa iyo at makasama po sa aming pong pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Yahushua sa pamamagitan po ng aming pagsama at pagtanggap ng tinapay na lumalarawan sa kanyang katawan at ng katas ng ubas na lumalarawan sa dugo ng Panginoong Yahushua na natigis sa bundok ng Kalbaryo sa kapagpapatawad ng aming kasalanan. Inihiling namin ang lahat sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong tagubilin. Lord's Supper po natin will be on 12 April 2025 after sundown, paglubog ng araw, mga kapatid. At yan po ay magkakaroon ng leksyon muna bago po natin isagawa para ating maintindihan po ang ating gagawin. Ang ating gagawin po na Lord's Supper ay inuulit Abril 12 after sundown. Ano bang oras nagsa-sundown sa inyong lugar? Di pagka sundown noon, pwede na natin gawin yon. Ang ating Lord's Supper ay hindi katulad sa ating pinanggalingan na may mga mang-aawit, may processional, at saka may mga ribbon, at saka may abuloy. Walang ganun po eh. Wala sa atin, may processional. Wala namang ganung ginawa eh. Nung panahon ng Kristo, talagang hapunan po yon, panahon ng Passover.
talagang kainan po yon na yon ay ginawa ng Kristo para maalaala siya kasi aalis na siya noon eh. Hihiwalay na siya sa kanyang mga alagad, akit na siya sa langit. At ang pag-aalaala sa kanya hanggang sa siya'y dumating. Kaya pag hindi tayo nag-participate po sa Lord's Supper, ayaw nating alalahanin ang kamatayan niya at ang kanyang mahalagang ginampanan para sa ating kapatawaran, di po ba mga kapatid? Nalalabag natin yung nasa unang Korinto, alalahanin niyo siya hanggang sa kanyang pagdating sa rapture, hanggang pagdating. Hindi pa dumadating ah. Huwag nating payagang hindi natin maisagawa, hindi tayo makasama rito. Kaya ang leksyong paghahanda ay Abril 4 at Abril 5 para ipaunawa sa atin po bakit mahalaga po yun. Masarap na ating i-refresh ang ating mind sa kahalagahan po ng Lord's Supper. Ano ho? Please join us every Tuesday and Thursday Tagalog sa ating mga pagsamba at maging sa atin po na Bible study din. No? Patuloy nating ipanalangin ang mga leader ng mga bansa, pati mga taong nasa kapangyarihan at mga relihiyon na sana magkaroon pa ng kapayapaan, mga kapatid, para tayo mabuhay ng ayon pa sa kalooban ng Ama at makaluwalhati sa ating Panginoon Diyos, mga mahal na kapatid. At tayo po sa ating pong gagawing paglo-Lord Supper po, ituturo sa atin ang paggawa ng tinapay. Ngayon pa lang siguro bumili na tayo ng katas ng ubas. Ano po? Para tayo po ay nakahanda na. Hanggang diyan po at natatapos na po tayo.